Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong mga bagong pahayag ni Senator Marcoleta. Mga birada niya laban kay Senate President Tito Soto. Sabi niya, Tito Soto malinaw na may kinikilingan. Paano may kinikilingan? Yung diskaya ay kalaban ng kanyang pamangkin, Mayor Vico Soto, mga ganyan. Okay. Pakinggan natin ha. Sabihin niya kung ang direksyon na pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon, nagsagan mo pa. Na yung diskaya, talaga naman kalabang politika ng kanyang pamangkin. Umuhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi mapigilang ilabas ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa mga naging hakbang ng bagong Senate President na si Tito Soto. Nakita mo naman ang mainstream media. Nung nagsalita yung diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kagad eh. Ayun, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, gano'n ba? Bakit magugustuhin niya yun si Senate President? Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Yan. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Sabihin niya kung ang direksyon na pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan pa papunta yung gusto mong ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi lumalita na para daw, ikaw tama ba yung pagkakalam? Na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga taong mabanggit, kundi, Anong gusto niya mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mali naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niyo raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yung maglalagay ako ng... Hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig. Kinailangan ko na utusan yung emissary. Pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan. Sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan. Walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil pa pamangkin mo ang kalaban niya sa politika. Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Okay, tayo naman sa in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit nyo lamang yun dahil doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara ng Representante. Kasi nga doon napupunta yung mo sabihin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigyan niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. So yun, I don't know kanya-kanyang opinion tayo. May bumabatikos kay Senator Marcoleta, bias daw siya. Mali ang direksyon, yung sinasabi niya, akusasyon. To me, hindi. Patas
Patas lang si Senator Marcoleta. Nasasayangan nga ako at hindi na ituloy yung kanyang investigasyon. Kasi nga, ang pakayaw daw nila na talagang tanggalin ay si Marcoleta para hindi na matuloy ang kanyang direksyon sa investigasyon. Natatakot sila eh. Ako yung pahayag ng mga Diskaya, nung una galit ako sa mga Diskaya eh. Ngayon, nung nagsalita sila, nararamdaman ko yung bigat ng kanilang na inamin nila na nagnakaw sila, nanloko sila. Kaya lang, sabi nila na bahalang mamamatay kami sa kamay ng ilang politiko na pinangalanan namin kaysa yung buong sambayan ng Pilipino, 120 million na gusto na kaming laspagin, natatakot sila sa taong bayan. Kaya napilitang magsalita para ilabas yung alam nilang katotohanan at sinabi nila yung I believe na buong puso nila, hindi sila napilit. Kilala na natin si Senator Marcoleta, congressman pa siya, may prinsipyo. Bakit niya ihidit, bakit niya pipilitin? So ngayon wala na, ang Diskaya it's a pera. So sino kaya ang magiging witness nila sa So, aabangan natin sa susunod na mga araw o linggo ano naman ang style ni Senator Lacson sa pag-iimbestiga. But nevertheless, ako, bigyan ko ng tiwala si Senator Lacson. Yung mga expose niya ay nakakahanga. Grabe ang corruption sa DPWH, sabi niya, mula taas hanggang baba. So grabe na talaga ang DPWH, lungga ng mga, I don't know, may word siya noon eh. Lungga ng mga kurakot, mga But hindi naman lahat, okay? So, yes, siguro, DPWH, may mapapanagot, kontratista may mapapanagot, but I doubt, itong style nila ngayon, kung may mapapanagot na mga lawmakers o mga nasa likod. Sabi nga ni Mayor Magalong, Saldico, kasapi sa isang highly organized syndicate sa likod ng flood control anomaly. O, paano mapanagot si Saldico? Nasa US. Babalik pa ba yun? I don't know. Baka hindi na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni si Angkol ang matagaan o giyero. Patap na siya karon. Ayo, nakatop na yun ko sa akong payag. Nakagbabalik. So nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba. Natapan ba? Kom, bisan sunod wala. Humana sa balay. So makita gid nimo nga na humana. Sa balay. Og karon ko humana gyud ang balay nga ikuan unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero og plainsten pako. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ra gyud ang akong anak.
Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak. nagluon lang sila sa ako. Og imo lang siyang gitabangan. Ug Aron lang makabalay. ako silang gitabangan nga aron makabalay. Ah, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.